sa pagbasa po muli ng salita po ng ating Diyos. Ating po muli buksan ng ating mga Biblia sa Proverbs chapter 7. Proverbs chapter 7 verse 1 hanggang 27. Babasahin ko po sa wikang Tagalog. Proverbs chapter 7 verse 1 hanggang 27. Babala laban sa babaeng nakikiapid. Anak ko, dinggin mo ang aking mga salita at ingatan ang aking mga utos. Sundin mo ang aking mga utos at mabubuhay ka. Pakaingatan mo ang aking mga turo tulad ng mahalagang tau-tauhan ng iyong mata. Itali mo ito sa iyong mga daliri, iukit mo sa himaymay ng iyong puso. Sabihin mo sa karunungan, kapatid kitang babae, ituring mong kamag-anak ang unawa. Ilalayo ka ng mga ito sa babaeng mapakiapid, mula sa asawang taksil at may mapang-akit na mga salita. Ako'y dumungaw sa bintana na aking bahay at ako'y nagmasid. Natanaw ko ang aking mga kabataang lalaki at napasin ko ang isang mawalang muwang. Naglalakad ito patungo sa lansangang malapit sa kanto, papunta sa bahay ng babae. Na magdadapit hapon habang palubog ang araw at nagsisimula ng dumilim. May lumabas na babae at siya'y sinalubong. Nakadamit ng patutot at may masamang hangad. Siya ay masagwa at naghahamon. Hindi matigil ng bahay. Ngayon nasa kalye, maya-maya'y nasa plaza. Nag-aabang sa lahat ng kanto. Hinawakan niya ang lalaki at hinagkan at di nahihiya at mukhang sinabi, mayroon akong mga handog pang kapayapaan sa aking tahanan. Tinupad ko ngayon ang mga panata ko. Kaya lumabas ako para salubungin ka. Hinanap kita at nasumpo ka naman. Ang aking higaan ibinalot ko ng makukulay na lino mula sa Ehipto. Ang higaan ko'y binusan ko ng pabangong mira, aloe at cinnamon. Halika, magpakalunod tayo sa tamis ng pag-ibig hanggang umaga. Magpasasa tayo sa pagmamahalan. Wala sa amin ang aking asawa. Naglakbay siya sa malayong dako. Nagdala siya ng maraming pera at sa kabilugan pa ng buwan ang kanyang balik. Sa mapang-akit na salitay, nailigaw niya ang lalaki. Sa matatamis sa pananalita, ito ay kanyang natukso. Bigla siyang sumunod sa babae tulad ng isang dinadala sa patayan. Tulad ng isang bakang dinadala sa patayan. Parang usang natapat sa patibong hanggang sa maglagos ang palaso sa kanyang atay. Parang ibong sumisisid sa bitag. Walang kamalay-malay na buhay niya ang katumbas. Kaya nga, mga anak, pakinggan ninyo ako. Pag-ukulan ng pansin ang aking sinasabi. Huwag ninyong pabayaang ang puso ninyo'y bumaling sa kanyang mga daan, ni maligaw sa kanyang mga landas. Marami na siyang biktimang nailugmok. Hindi na mabilang ang kanyang naipahamak. Last verse 27. Ang bahay niya ay daan patungong libingan, nagbubulid sa mga silid ng kamatayan. Purihin at pagpalain po ang pagbasa po ng salita ng ating Panginoon. Ngayon po darako po tayo sa pagbibigay po ng ating ikapu at mga kaloob. Tayo po muling manalangin na panalangin po na paghahandog ng ating pong ikapu at mga kaloob sa tunay na iglesyang itinayo po ng ating Panginoong Kristo. Purihin ka, O Panginoon, na Diyos ng Israel, magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, at ang kapangyarihan, at ang kalulhatian, at ang pagtatagumpay, at ang karangalan. Sapagkat lahat na nga sa langit, at nga sa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas sa Pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at yun din ang karangalan ay nagmumula sa iyo. At ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan. At nasa iyong kamay ang pagpapakadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami inapasasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong malulahating pangalan. Ngunit sino ba kami
na kusang makapaghandog sa ganitong paraan. Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo, at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay nyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo, gaya ng lahat ng aming mga ninuno. Ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na inihandog namin ay nagmumula sa inyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na iyong sinisiyasat ang puso at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito. At lubos kami nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon, Diyos ni Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasa namang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa libro ng unang Kronika, Kapitulo 29, versikulo 10 hanggang 18. Makakaupo na po ang lahat. Saan po muli natin mga songbook sa song number 99? When We All Get to Heaven. Song number 99. When we all get to heaven, sing. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Amen. Pagpalain ang mensahe ng mga awitin sa ating mga puso, tayo po'y dadako sa pag-aaral at pakikinig ng banal na salita ng ating Panginoon Diyos. Dadalhin sa atin ang ating minamahal na kapatid, Pastor Norman Millares. Amen. Mabiyayang maga sa inyong lahat. Paalala ko lang po na sa darating na linggo ay Lord's Supper na po natin. At sa Sabado, meron tayong candidates for baptism. Dalawa po ang ating babautismuhan. Panalangin po natin sila. At sa Huwebes naman po, gaganapin na po ang Bible Conference sa Mulanay, Quezon. Panalangin po natin yung mga naimbitahan, mga delegates sa pupunta po roon. Naway loobin ng Panginoon na makapunta sila, makarating ng ligtas. At
mapayapa. Panalangin din natin yung mga makikinig na sana'y buksan sila ng Panginoon, yung mga mangangaral. So kasama po ko doon sa isa po ako sa mga speaker po na mag-aatid ng mensahe doon. Panalangin niyo po kami. Ako po si Elder Alex Ipino at si Elder Danny Castillo magbibigay ng mga mensahe. So pag-pray niyo po kami. Tayo po ay dumako sa pangangaral ng salita ng Diyos. Buksan po natin ating mga Bible. Muli tayong tumayo sa Revelation chapter 2. Revelation chapter 2. At umpisa natin sa talatang 18. Revelation chapter 2 verse 18. King James Version, English, narito ang sinasabi ng banal na kasulatan. And unto the angel of the church in Thyatira write, This thing said the Son of God, who hath his eyes like a flame of fire, and his feet are like fine brass. I know thy works, and charity, and service, and faith, and thy patience, and thy works, and the last to be more than the first. Notwithstanding, I have a few things against thee, because thou allowest that woman Jezebel, who calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication and to eat things sacrificed unto idols. And I gave her space to repent of her fornication, and she repented not. Behold, I will cast her into bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent of their deeds. And I will kill her children with death. And all the churches shall know that I am he who searcheth the minds and hearts. And I will give unto every one of you according to your works. But unto you I say, and unto the rest in Thyatira, as many as have not this doctrine, and who have not known the depths of Satan, as they speak, I will put upon you no other burden, but that which ye have already hold fast till I come. And he that overcometh and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations. And he shall rule them with the rod of iron. As the vessels of a potter shall they be broken to shivers, even as I receive of my Father. And I will give him the morning star. Last verse, he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. May God bless the reading of His Word. Shall we go to the Lord in prayer? Tayo po'y lumod. Dakilang Diyos, purihin kayo, luwalhatiin, sambahin at parangalan. Sa pamagitan ng mga awiting makalangit, na papuri, mga panalangin, mga kaloob, mga pasasalamat, mabigyan nawa namin kayo ng kaluguran. At ang pananambang ito'y maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Hiniling po namin, O Diyos, prepare niyo po ang aming mga puso. Tulungan niyo po kaming maintindihan namin ang mahalaga niyong mensahe pahatid sa amin ngayong pong umaga. Bigyan niyo po kami ng kaunawang espiritual. Tulungan nawa kami ng banal na espiritu. Bagabagin niyo po kami. Gawin niyo pong matala sa iyong mga salita na susugat, hihiwa ng aming mga puso. Malantad ang aming mga kasalanan. Bagabagin kami at kami magsisi. At tulungan na sumunod palagi sa inyong kagustuhan at mga utos. Gawin niyo pong blessing sa amin. Ang mensahe maliwanagan kaming lahat for our comfort, edification, strength, and for thy glory. Bless us, O God. Bless the preaching of thy word, and also bless all the listeners. May Jesus Christ be magnified and glorified in our midst. Ang lahat nito aming dalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Thank you. Please be seated. Maaari bang mapahamak ang isang tao o ang isang church nang dahil sa maling paniniwala? Mapapahamak ba ang isang tao, ang isang church nang dahil sa heresy? Halimbawa, heresy of Balaamism. Okay, heresy of Nicolaitanism. How about heresy of Jezebelism? Kahit ba ang isang tao ay
sumampalataya kay Jesus Christ, pero humahawak siya sa doctrine of Balaamism, sa doctrine of Nicolaitanism, sa doctrine of Jezebelism, save po yun? Save ba yung ganon? Yung mga tanong na yan ay ating sasagutin sa liwanag ng salita ng Diyos dito po sa ating pag-aaral. Pagpapatuloy po natin ang ating talakayan tungkol sa Thyatira, the liberal church. At dito sa ating binasa, sa ating teksto, ay nakita natin ang outline po dito, yung mga nakapaloob sa mga talatang ito. In verse 18, nakita natin the introduction of Christ. Sa verse 19, the commendation of Christ. Kanyang pinapurihan ang iglesyang ito. Samantala, sa verse 20 and 21, the complaint of Christ. Kahit na mayroong nakita ang Panginoon na kahanga-hanga sa church na ito, may nakita rin siyang diferensya, depekto, kapintasan, mali. Kaya sila ay nirebuke ng Panginoon. At sinabi niya kung ano ang kanyang complaint laban sa church na ito. Samantala, in verse 22 at saka 23, yun yung judgment of Christ. Dahil ang iglesyang ito ay may nagawang mali, sila ay hahatulan ng Panginoong Yesus. And then lastly, sa talatang 24 hanggang 29, the counsel of Christ. Meron pong pinayo o iniutos ang Panginoon sa kanila na dapat nilang gawin para maiwasan yung judgment at para magkaroon sila ng reward. So, tunghayan natin the judgment of Christ. Dito po tayo huminto last Sunday sa judgment ng Panginoon. At nakita natin na hahatulan ng Panginoon si Jezebel. Yung babaeng nagpapakilalan siya ay prophetess. At sa mga naniwala sa kanyang teachings, sa mga nakipag-fornicate, adulterate sa kanya, pag hindi sila nag-repent. At hahatulan din ng Panginoon yung mga bastardong mga anak ni Jezebel na bunga ng kanyang gross immorality. Yan ay sa verse 23. Now, under this, tingnan po natin yung kasalanan ni Jezebel. Ano ba naging kasalanan niya? Ang kasalanan niya kasi nag-introduce po siya ng corruption sa church. Kinurap niya ang church sa pamagitan ng pag-introduce ng mga false teachings, doctrines, and practices. Dito sa church na ito, merong ding Balaamism. Now, what is Balaamism? It is the adoption of false doctrines and association with pagan practices. Dito sa church na ito, meron ding Nicolaitanism. Ito yung preacher authority. Ito yung lording over God's flock. Ito yung kinokontrol ng leader. Ang mga miyembro. At siya ay nagsisik, nagdidemand ng preeminence in the church. Nandito rin yung Jezebelism. Ayan, sa pamumuno ni Jezebel. Which is woman leadership. Which is usurpation of authority over the man. And engagement in immoral practices such as fornication and idolatry. Itong simbahan ito ay liberal church sapagkat kahit anong katuruan tinanggap at punong-puno ng immorality. Marami sa mga simbahan ngayon ganyan. Liberal church. Punong-puno ng mga false teachings, false doctrines, at ang mga miyembro ay nagpa-practice ng immorality. Adultery, fornication, divorce, marital, infidelity, at marami pang iba. At tinotolerate yan ng simbahan, ng mga simbahan. Against ang Panginoon dyan. So yan ang kasalanan ng church na ito. Ngayon, to apply this sa ating time, ito yung idolatries. Ito yung mga pagan practices. Ito po yung mga moral corruptions ng Roman Catholic Church na inadapt ng maraming mga simbahan ngayon. Makikita mo yung anino ng Catholicism sa maraming simbahan ngayon. Ano yung mga anino ng Catholicism? Doctrines na Catholic teachings tulad ng Arminianism. Practices
Na napakarami na galing sa Katoliko eh. Nabanggit na po natin yan, kung ano po yan mga kapatid. Yan po ang kalagayan. Now, tingnan natin yung punishment ng Panginoon. In verse 22, Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent of their deeds. What is that bed? It's a bed of great tribulation. Now, ano ibig sabihin po niyan? It may mean several things. It may mean bed of sickness and pain. Na magto-torture sa kanila, magpapahirap sa kanila. Pwede rin ang ibig sabihin niya, a bed of flames. Fire, eternal punishment, eternal fire that will burn them eternally. Or it may mean the great tribulation na sasapitin ang mundong ito na hindi pa naranasan sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Yung sinasabi ng Bible na the great tribulation. So papasok sila ho doon. Dadana sila, matinding hirap po doon. Except they repent. Now, ang lahat ng yan ay pwede pong maiwasan yan kung sila lamang po ay magsisisi. So balikan po natin ang tanong natin kanina. Maaari bang mapahamak ang isang tao o kaya'y ang isang church nang dahil sa maling paniniwala? Nang dahil sa heresy? Halimbawa, heresy of Balaamism. Halimbawa, heresy of Nicolaitanism. Heresy of Jezebelism. Sa puntong ito, pagsapan po natin ang heresy. What is heresy? Again, balikan natin po yan. Heresy is an opinion, doctrine, or practice contrary to the truth or to the generally accepted beliefs of standard. So any teaching that is contrary to the scriptures is heresy. False doctrine is heresy. Heresy is a false doctrine. Tanong, ang Balaamism ba ay heresy? Yes. Ang Nicolaitanism ba ay heresy? Absolutely. Ang Jezebelism ba ay heresy? Yes, absolutely. So, anong gagawin ng Panginoon sa mga humahawak sa heretical teachings and practices? Verse 16. Balik tayo sa Pergamos. Repent, or else I will come unto thee quickly and will fight against them with the sword of my mouth. See? Now, ano itong sword of my mouth? This is judgment. Ito yung mangyayari pagdating ni Jesus Christ together with His saints para mag-rule dito and to judge the nations. Tingnan natin in Revelation chapter 19 as our cross-reference. Go to Revelation chapter 19 in verse 15. Now, ang incident po ito yung pagbabalik ng Jesus Christ sa second phase. Verse 15. And out of his mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations. Mga pagan nations, mga hindi niwala sa tunay na Diyos at sumunod sa Diyos. And he shall rule them with a rod of iron, and he treadeth the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God, and he hath on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. This is the battle of Armageddon. Now, jump to verse 21. And the remnant were slain with the sword of him. That's the judgment. That sat upon the horse, which sword proceeded out of his mouth, and all the fowls were filled with their flesh. Now, going back to our text, chapter 2, in verse 22, ayan po ang judgment ng Panginoon sa church naman sa Thyatira. Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent of their deeds. 23, and I will kill her children with death. And all the churches shall know that I am he who searcheth the minds and hearts. And I will give unto every one of you according to your works. Just
judgment, righteous judgment ni Jesus Christ. Na bakit po natin itinatanong ito? Bakit natin pinag-aaralan po ito? I'm very much concerned kasi mga kapatid, ang Arminianism po sa panahon natin kasi kalat na kalat. Now, sabi natin ang heresy is an opinion, doctrine, or practice contrary to the truth or generally accepted beliefs of standard. Ngayon, baliktad na. Ang generally accepted beliefs of standard ay Arminianism. Baliktad na. Nakakalungkot kasi ang Arminianismo, yan po ang universal at pangkahalatang paniniwala ng maraming simbahan ngayon. Nag-start yan sa late 15th century and early 16th century. And since then on, yan na po ang widely accepted teachings, which is heresy. Ang nakakalungkot, yung Arminianism sa panahon natin kasi ay isa na lang petty or light teaching, harmless. Wala silang nakikitang danger. Kung ang Balaamism, Nicolaitanism at Jezebelism ay mga heresies, how about the doctrine of Arminianism? Hindi na heresy? Kaya ang tanong ko, mapaparusahan din ba ang mga Arminians na humahawak sa doctrine ng Arminianism? Kung ang humahawak sa doctrine ng Balaamism, Nicolaitanism, Jezebelism, parurusahan ng Panginoon, how about yung mga humahawak sa doctrine ng Arminianism? Hindi parurusahan? Heresy yan? At kung parusahan, paanong parusa? Katulad ba ng parusa igagawad kay Jezebel at sa mga nag-fornicate kasama niya? Yan ang mga tanong. Kasi ito na po ang tinuturo ngayon eh. At nakakalungkot, hindi lamang ng mga Arminians, kundi yung mga so-called Calvinists, mga so-called Sovereign Grace Landmark Baptist. Pakinggan yung turo nila. Ganito po yung in essence yung sinasabi nila eh. Bagamat ang Arminianism ay heresy, pero kung ang isang tao ay sumasampalataya kay Jesus Christ sa kanyang death, burial, and resurrection, save ang taong iyon. Again, sabi nila, tingnan nyo ha, salvation is by the gospel, not by theology. The Arminian who sincerely calls upon Christ as Lord and Savior, even though confused about grace, is saved because of God's mercy, not because of his understanding. Tama ho ba yun? Analyze natin mabuti. Huwag tayong paloko sa ganyan teaching. So, ibig bang sabihin, pwede ba natin sabihin kahit ang isang tao humahawak sa aral ni Balaam, kahit ang isang tao humahawak sa aral ng Nicolaitanism o Nicolaitan, sa aral ni Jezebel, save yung tao yun dahil sumampalataya siya kay Jesus Christ, dahil siya ay so-called sincerely calls upon Christ as Lord and Savior, even though confused about grace or any doctrine because of God's mercy, not because of his understanding. Yan ba sabi ni Jesus Christ dito sa church sa Thyatira? Now let me explain, clarify. I do admit mga kapatid na may mga damnable heresies. May mga heresies na damnable. Basahin natin 2 Peter chapter 2 verse 1. Ano itong damnable heresies na ito? Binanggit po yan ni Peter. 2 Timothy chapter 2 verse 1. 2 Peter chapter 2 verse 1. Kita niyo? Okay, basahin natin ha. But there were false prophets also among the people. Meaning, sa time ng Old Testament, maraming false prophets yan. No? Lalo na sa panahon ng mga kings, daming false prophets among the people.
Now, fast forward sa present, sa time ni Peter. Even as there shall be false teachers among you. So sa time nila, may mga false teachers na rin eh. Who secretly shall bring in damnable heresies. The word damnable means destructive heresies. Example, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. So, meron pong paniniwala na pag pinaniwalaan sa ikapapahamak ng tao. Naunawaan niyo po? Which will lead to eternal destruction. Both yung nag-introduce at nag-propagate at ganun din yung mga nag-embrace at nag-profess sa mga damnable heresies na ito. Ngayon, ang tanong, lahat ba ng heresies ay damnable? Halimbawa, ang Universal Invisible Church Theory, heresy yan. There is no such thing as Universal Invisible Church. Meaning, lahat daw ng mga saved, lahat daw ng mga kay Jesus Christ, kabilang daw sa church ni Christ na universal. Kasi nga, anybody, regardless of church affiliation or denomination, basta sumampalataya kay Jesus Christ, saved na yan, kabilang siya sa church ni Jesus Christ. Kaya nga universal. Ngayon, pag hinanap mo na saan, invisible. Yan. Basta, lahat ng mga Kristiyano all over the world, kung saan man sila, lupalop ng mundo, kabilang sila sa church ni Jesus Christ. That is heresy. Walang ganyan sa Bible. Church is a local church, local visible assembly. Tulad nito, don't call a church that cannot assemble. That's not a church. A church that cannot congregate is not a congregation. A church that cannot assemble themselves, that is not a church. Church must assemble. Like this one. Kaya nga local, sa bawat lokal, bawat lugar. The church in Jerusalem, the church in Thyatira, church in Laodicea, church in Thessalonica, mga local churches yun eh. Nag-exist yun nung time na yun. May nag-gather doon ng mga Christians. Yun ang local church. Pero yung Universal Invisible, heresy po yan. Hindi totoo yan. Maliho yan. Ay ngayon, kung heresy yan, may naniniwala dyan, hindi ba sila saved? Wala namang kinalaman salvation yun eh. You see? Yun po ang ating ibig sabihin. Halimbawa, yung laban ng rapture of all saints at saka rapture of the worthy, rapture of the faithful. Tayo naniniwala na ang ira-rapture lang yung mga faithful. Hindi lahat ng mga saints. Lahat ng faithful members of the Lord's Church. Yan ang ira-rapture. Yung unfaithful, iwan. Aanihin nila yung unfaithfulness nila, aanihin nila yung mga itinanim nila sa lamang ito. Kasi sabi ng Bible, ang itinanim sa laman ding ito aanihin. Galatians 6, 7 and 8. Yan. Ngayon, naging unfaithful, nagtanim sa laman, na-rapture. O saan niya aanihin yun? Sa langit? Kala na nandun na sa heaven eh. Sabi, ang itinanim sa laman ding ito aanihin. Hindi dapat dito niya anihin yan, di ba? O iwan siya. Unfair naman yun dun sa mga faithful. So pagka ganyan ang turo, kahit pala hindi na maging faithful, okay lang, sama-sama naman lahat sa rapture. Hindi yung totoo yan. Well, yan ang ating conviction, yung ating paniniwala. Ngayon, kung totoo yung rapture of all saints, di sama tayo dyan. Walang problema yan. Lahat kasama, ira-rapture. Paano kung totoo yung rapture of the faithful? Rapture of the unworthy. Paano yung mga naging unfaithful? Diwan sila. Mas mabuti pa, dito tayo sa safety.
Ngayon, kung maniwala man sila na rapture of all saints, makaka-apekto ba yun sa kanilang salvation? Hindi. Yan. Yun po yung ating sinasabi, mga kapatid. Ngayon, how about Balaamism? Damnable? How about Nicolaitanism? Jezebelism? Damnable? Destructive? Yes. How about Arminianism? Damnable? Hindi yung lahat ng heresies ay makaka-apekto sa salvation ng isang individual. Pero mga kapatid, ito po ang aking personal na paniniwala. Kung mayroong mga ayaw maniwala at hindi sasangayin sa akin, okay lang. No problem. Pero ito po ang aking personal na paniniwala. Anumang katuruan na mali, na may kinalaman sa Diyos, kay Jesus Christ at salvation, maapektuhan ang kanyang salvation. Diyan sa tatlong yan, magkamali ka dyan, mali na lahat. Kasi dapat tama ang mga paniniwala pagdating sa Diyos, kay Jesus Christ, at sa kaligtasan. Basahin natin ang John chapter 17. John chapter 17 verse 1. Diyos, Jesus Christ, salvation. Importante po yung tatlong yan. Sabi dito, sabi ng Panginoon, this word spoke Jesus and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come. Now, Jesus Christ is talking to his Father. Sa time na ito, he was praying to his Father. Father, the hour is come, glorify thy Son, and that thy Son also may glorify thee. Ito, by the way, ito po yung tinatawag na intercessory prayer ni Jesus Christ. He is praying on behalf of those people whom God has given, whom the Father has given to the Son, for the Son to redeem. Verse 2, as thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to whom? To the world? To all people? No, to as many as thou hast given him. Eternal life is only for those as many as the Father has given to the Son. So, hindi lahat magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang magkakaroon lang ng eternal life ay yung ibinigay ng Father to the Son. Eh, sino po yun? Elect. Chosen people of God. Verse 3. And this is life eternal. How? Paano? Again, sabi ni Jesus Christ, this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and not only the Father, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Sino ang magkakaroon ng eternal life? Yung makakakilala sa Father at makakakilala sa Son. Diba? Yan. Paano kung mali ang pagkakilala sa Father at mali din sa pagkakilala sa Son? Paano ngayon nyo? May eternal life? Kailangan tama ang pagkakilala. Correct? Now, in this point, si Jesus Christ ay Savior, tagapagligtas. Kaya ang paniniwala kay Jesus Christ may kinalaman sa salvation. Tama? Amen. Yan. Pag mali ang pagkakilala kay Jesus Christ, ay di mali din ang pagkakilala sa salvation. At ang may maling pagkakakilala o pagkaunawa sa salvation, ay sigurado ho yan, may maling pagkakilala o pagkaunawa kay Jesus Christ. Tama? So tama ba yung sinabi kong importanteng magkaroon ng tamang kaalaman at pagkakilala sa Diyos, kay Jesus Christ at salvation? Amen. See? Bigay tayo ng halimbawa. Halimbawa, may isang tao sumasampalataya kay Jesus Christ sa death, burial, and resurrection. Sabi nitong mga peking sovereign gracer, Landmark Baptist. And turo nila sabi nila basta rawan siyang tao, sumampalataya kay Jesus Christ
at sa death, burial, and resurrection niya. Save na yun! Kahit naniniwala pa yan sa Arminianism o kaya Calvinism, it doesn't matter. Petty things lang yan. Save yun. Basta pananampalataya lang kay Jesus Christ. Ayos na ang buto-buto. Okay, sige, test natin yan. So ito yung isang tao, sumasampalatay kay Kristo, pero hindi siya naniniwala na si Jesus Christ ay Diyos. Save yun? Tanungin niyo mga iglesia ni Manalo kung sila'y nananampalataya kay Jesus Christ. Sasabihin nila kami nananampalataya sa kanyang death, burial, and resurrection at walang ibang kaligtasan kundi si Jesus Christ. Pero magpamiyembro ka sa amin. Pero si Jesus Christ hindi Diyos. O sige, save yun. O ito, sumasampalataya kay Jesus Christ sa death, burial, and resurrection. Pero sumasamba naman sa mga Diyos-Diyosan tulad ng mga Katoliko. Save yun? Baka akala nyo mga Katoliko rin nananampalataya din kay Jesus Christ yan. Pakinggan nyo ang turo ni Pope Leo XIV, yung bagong Pope. Sabi niya sa mga Italian bishops, to look to Jesus is the first thing to which we also are called. Tama ba? The reason for our being here, in fact, is faith in Him. Meaning Jesus Christ. Crucified and risen. Yan ang turo niya. Tama? In this time, we have more than ever the need to place Jesus Christ as the center and on the road indicated by Evangelii Gaudium. That is a Latin words na ibig sabihin ay joy of the gospel. So sabi niya, on the road indicated by joy of the gospel to help people to live a personal relationship with Him. To discover the joy of the gospel. In a time of great fragmentation, it is necessary to return to the foundations of our faith, to the kerygma. This applies before all to us. To start again from the act of faith that makes us recognize in Christ the Savior, and that is expressed in all the areas of daily life. Keeping their gaze on the face of Jesus makes us capable of looking at the faces of our brothers and sisters. It is His love that drives us toward them, and faith in Him, our peace. Kita nyo? Faith din in Jesus Christ. Faith din in the person of Jesus Christ ang tinuturo ng mga Katoliko. Pero sila po ay mga idolatrous people. Mananamba sa mga Diyos-Diyosan, dine-venerate, ino-honor si Mary, mga saint and image worshippers. Yeah. Meron silang transubstantiation, yung ostya na yun daw ay nagiging aktual na katawan ni Kristo at yung alak nagiging aktual na dugo ni Kristo. At marami pa silang mga heresies na wala sa Bible. Mga katuroang heresies. Hindi lang wala sa Bible, kontra sa Bible. Save yun? Ito, sumasampalataya sa death, burial, and resurrection ni Jesus Christ, pero hindi naniniwala sa Trinity. Hindi niwala si Jesus Christ ay Diyos. Hindi niwala na Holy Spirit ay Diyos. Meron namang niwala na si Jesus Christ ay Diyos, pero maliit lang na Diyos. Small God. Mga Jehovah. Mga Mormons. Pero sumasampalataya sila. In the person of Jesus Christ. In His death, burial, and resurrection. They believe in the gospel. Pero save yun? How about this? Sumasampalataya, pero hindi naniniwala sa sovereignty ng Diyos. Naniniwala na ang Diyos ay nabibigo? Wala daw magagawa ang Diyos pag ayaw daw ng tao?
Kasi daw ang tao may free will. Pag gusto ng Diyos iligtas ang isang tao, pero yung tao ayaw, wala raw magagawa ang Diyos. Anong klaseng Diyos yan? Yan ba yung makilala ka nila na iisang tunay na Diyos? Tama ba ang pagkakilala sa isang tunay na Diyos? Diyos na walang magagawa? In other words, Diyos na inutil? Lahat ng tao, ganyan ang paniniwala eh. Akala nila ang Diyos, parang tao. Akala nila si Satanas ang mahigpit na kalaban ng Diyos. Pambihira yan. Kailan pa naging mahigpit na kalaban ang nilalang? Laban sa lumalang. Creature lang si Satan. Paano naging mahigpit na kalaban? Dating anghel yan, nilikha lamang ng Diyos yan. Paano naging mahigpit na kalaban yan? Ang Diyos pala may katapat na, no? Sabi sa Old Testament, sabi ng Diyos, walang ibang Diyos, liban ko. At wala siyang katulad niya. At wala nang magkakaroon pa na katulad niya. Paano naging mahigpit na kalaban sa Satanas? Anong klaseng pagkakilala sa Diyos yan? Doon pa lang mga kapatid, bagsak na dyan, sa katuruan ng pagka-Diyos, bagsak na lahat. Bagsak na yan. Ang mga Arminian ay hindi ho nakakakilala sa tunay na Diyos. Maraming ang tumututo sa sovereignty of God. Ayaw nila na ang Diyos ay sovereign God. Robot daw ang tao pagka ganon. Ayaw nila tanggapin yan. Kita niyo yan? Yun. Save yun? May eternal life yun? Mali ang pagkakilala sa Diyos eh. Tutol sila sa sovereignty ng Diyos. Ito pa, sumampalataya. Pero walang magagawa ang Diyos dahil daw sa free will ng tao. Tama ba yon? Sumasampalataya sa death, burial, and resurrection ni Jesus Christ, pero naniniwala sa infant baptism. Nakakapagligtas daw ang bautismo. O kaya baptismal regeneration. Kailangan mabautismo. Tulad mga Pentecostal, turo nila yan eh. May kinalaman ang bautismo sa kaligtasan. Pag hindi nabautismohan, kahit sumampalataya, hindi daw ligtas yun. Tama ba yun? Heresy yan. Walang kinalaman ang baptism sa salvation. Ang baptism ay symbol, sinisimbolo yung actual salvation, which is Christ, crucifixion on the cross, His death, His shedding of blood, His atonement for sin na ginawa sa krus, at yung kanyang muling pagkabuhay na muli. Yun po ang sinisimbolize ng baptism. Yun po yung nakakapagligtas. Hindi yung picture, hindi yung symbol ang nakakapagligtas, kundi yung truth na sinisimbolize ng baptism. Maliho yung heresy yan eh. Sumampalataya sa death, burial, resurrection ni Jesus Christ, pero naniniwala sa free will, sa easy believism, madali lang daw masave, basta lang daw mag-believe, tanggapin si Jesus Christ. Naniniwala sa sinner's prayer, altar call, pinatatanggap. Naniniwala sa partial depravity, ang tao daw hindi totally depraved, partial lang daw, partial. Yung will, hindi raw na-corrupt ng sin. Kaya ang tao may ability to make decision, to decide kung tatanggapin niya si Jesus Christ o hindi. Naniniwala sa teaching na once saved, always saved, apart from perseverance to righteousness and holiness. In short, Arminian. Naniniwala sa Arminianism. Tanong, save yun? Heresy po lahat yan. So, paano nangyaring petty yan? Paano nangyaring light thing? Paano nangyaring harmless yan? Walang danger. Pakipaliwanag nyo nga. Pagdating sa salvation, tanda natin mga kapatid, dapat may tamang kaalaman. Luke chapter 1 verse 77, sabi po ng Panginoon, sa ministry ni John the Baptist, Luke 1:77, itong ministry ni John the Baptist, to give knowledge of salvation. Pwede bang masave na walang knowledge of salvation? Paano masisave yun? Paano niya malalaman ang tungkol sa kaligtasan?
Paano nyo makikilalang Diyos, si Jesus Christ? Paano nyo malalaman ang tungkol sa kasalanan? Paano nyo malalaman siya ay totally depraved kung walang knowledge? Di ba? Ang tanong, kahit anong knowledge, pwede. Paano ko yung knowledge mali? May salvation? Ha? Ngayon, kung mali ang knowledge sa salvation, tama ba yung salvation? Mali, di ba? Ngayon, kung mali ang salvation, save yun? Kapag mali ang kaalaman pagdating sa kaligtasan, mali na kaligtasan. At kung mali na ang kaligtasan, hindi totoo yung kaligtasan. At kung hindi totoo ang kaligtasan, hindi totoong save. Tama? Amen. Brother Kimbo lang ang nakakaintindi. Nagkakaintindihan kami. Biro lang. Alam ko naintindihan nyo. Sana nga paunawa ng Panginoon sa ating lahat. Tandaan nyo po mga kapatid, pagdating sa kaligtasan, ang Diyos po hindi ho nagbibigay ng maling kaalaman pagdating sa kaligtasan. Siyempre, tama ang ibibigay niya sa isang taong ililigtas niya. Alam ko naman, bigyan niya ng maling kaalaman yan. Ililigtas niya yun eh. Di ba? Kaya ang ipadadala ng Panginoon dong preacher, yung may dalang tamang kaalaman ng kaligtasan. Hindi heresy. Hindi o tatawag ang Panginoon ng bulang mangaral, bulang pastor, at magtuturo ng maling kaalaman ng kaligtasan. Hindi papahamak ng Diyos yun. Di ba? Ililigtas nga ng Diyos. Tapos ay ipadadala niya, false teacher, false pastor, false preacher, na may dalang heresy. Ano yung kinontra ng Diyos yung sarili niya? Sige nga, pag-isipan niyo ho yan mga kapatid. Kaya ang Diyos, magpapadala yan ng tamang kaalaman ng kaligtasan. Amen. Knowledge of the truth. Yan ang kailangan. Knowledge of the truth. Basahin natin 1 Timothy chapter 2. Dapat truth, yung kaalaman. Nasa truth. At ano ang truth? Salita ng Diyos ang truth. 1 Timothy chapter 2. Tingnan po, verse 4. Who will have all men to be saved. Paano masisave? And to come unto the knowledge of the truth. Hindi po knowledge of tururut. Knowledge of the truth. Hindi ho tururut. Eh ano ang truth? Thy word of God is truth. Sabi ni Jesus Christ, John 17:17. Kaya dapat according to the scripture. Listen, any salvation that is not according to the scripture is not true salvation. It's fake. Fake yan. Right? So, ang Panginoon magpapadala ng tamang kaalaman ng kaligtasan. Palaging tama. Pero, pwedeng haluan eh. Nahahaluan ng kamalian o kaya kasinungalingan ni Satanas. Yung truth. Yan. Paghahaluin ang katotohanan at kasinungalingan. Actually, ang heresy is not actually a denial of the truth, but it is a perversion of the truth. Adulterating the truth. It's not actually denial. Aayon din sila eh. Oh, yes. Walang ibang kaligtasan si Jesus Christ. He died on the cross of Calvary. There is no other salvation but through the blood of Jesus Christ. Man must be justified by faith in Christ Jesus alone. Etc. Blah, blah, blah. Tama yun eh. Kaya lang hahaluan. Ganito ang sasabihin. Nagawa na ni Kristo ang lahat. Itong salvation, itong eternal life, binibigay niya sa iyo. Kaya lang hindi ito mapupunta sa iyo if you will not make a decision. You decide for yourself. It's up to you. Nakaw, patayan. Pagka ganyan ang narinig mo, yari ka na dyan. Kasi pinaghalo na ang truth sa lies. Anong sasabihin mong nasa tao ngayon? Sino may sabi sa'yo na ang salvation ay nasa tao? Ang salvation po, 100% nasa Diyos lang. Walang magagawa ang tao. Salvation is not cooperation of God and man.
Nakita ho niyo heresy? Parang kala mo, walang pagkakamali, no? Slight lang, ano? Ang laki ng pagkakamali. Salvation by grace plus by works of man equals salvation. Mali po yun. Pag grace, grace lang. Pag works, works. If salvation is by grace, walang works. Kung ang salvation by works, walang grace. Hindi pwedeng magkasama ho yan, mga kapatid. So doon pala, makita mo na, may mali eh. At yan ang itinuturo ngayon sa karamihan. Nasa tao ang kaligtasan, nasa desisyon niya, nasa kapasyahan niya. Ganun po. Yan. Ang style po, ang technique po ni Satanas, hindi niya i-deny ang truth. Hahaluan lang niya ng kamalian, kasinungalingan. Tapos, palalabasin niya na yung kasinungalingan, yun yung tama. Yun yung totoo. Kumbaga yung truth, ipapalaman niya sa kasinungalingan. Tapos pakakain niya sa mga tao. Nakakala ng mga tao, yun ang katotohanan. Kaya maraming nadaya pagdating sa kanilang kaligtasan. Millions, billions of people. Isa pa, kung tunay ang salvation, kung tunay na save, kung tunay ang pananampalataya, kung totoo yung sinasabi na sincerely calls upon Christ as Lord and Savior, even though confused about grace, is saved. Because of God's mercy, not because of His understanding. Kung totoo po yun, magre-repent siya sa mga kamalian niya. Tama? Kung magre-repent sila, dahil na-realize nila, mali ang kanilang paniniwala, totoo silang mga believers. If they will hear what the Spirit saith unto the churches, and they repent, then they are saved. Amen. But if they refuse the message of the Holy Spirit, what the Spirit saith unto the churches, then there is no reason for us to believe that they are truly Christians, believers in Christ. Sabi ng Panginoon, sino mang may pandinig, makinig. Yun ang last verse 29. Tingnan ho natin yun, Revelation chapter 2. Verse 29, He that hath an ear, let him hear. Pakinggan what the Spirit saith unto the churches. So ito ang tanong, paano kung hindi mag-repent? Sa halip ang ginawa, nagmatigas. Nireject nila ang truth. Sa halip na ang nireject nila ay yung kanilang mga false doctrines. Ano ibig sabihin yan? Eh di mga apostate. Tama? Hindi po sa mawawala yung kanilang kaligtasan. Hindi kundi talagang sa umpisa pa lang, walang salvation. Kasi hindi tayo naniwala na nawawalang salvation. Hindi. So itong mga ito, kung hindi sila magre-repent, hindi po sa mawawala ang salvation na hindi. Kundi hindi talaga sila saved. Ang nasa kanila lang ay form of godliness, externalism, but deny the power of godliness. They are empty professors of faith. Yung kanilang sinasabing faith, spurious, fake, not genuine. It's not a faith that comes from God. It's not a divine faith. It's not the kind of faith that is produced by the Holy Spirit. Ang mga Arminians po, humahawak Humahawak sa doctrine of Arminianism, which is a damnable heresy. That is a heretical teaching on salvation. Ngayon, kung totoo silang saved, dapat mag-repent sila for their heresies. Di ba? Pinagre-repent sila ng Panginoon kasi nga mali ang kanilang paniniwala. Gaya ng sinasabi ng Panginoon kay Jezebel, sa mga humawak sa doctrine ni Balaam, sa mga humawak sa doctrine ng mga Nicolaitans, pinagre-repent sila. Ganon din ang sinasabi at ipinagagawa ng Panginoon sa mga Arminians. Ba't tayo nila mag-repent?
Damnable heresy na nga yan eh. Pag hindi sila nagrepent, punishment, judgment ng Panginoon. Sa church, yung mga ganyang heretics, nire-reject. Hindi dinidefend. Sila dinidefend nila eh. Heretics na nga, didepensahan mo. Karumal-dumal na nga mga paniniwala. Maski nga ang Panginoon Kristo, hine-hate nga niya yan eh, di ba? Sabi niya, which thing I hate? Yung doctrine ng Nicolaitanism, yung deeds ng Nicolaitanism, Balaamism, Jezebel, lahat ng mga errors, lahat ng mga kasinungalingan, lahat ng mga heresies, damnable heresies, false doctrines, false practices, lahat yan, hine-hate yan ni Jesus Christ. Bakit tayo hindi natin hine-hate? Nire-reject yan. Let's read Titus chapter 3 verse 10. Titus chapter 3 verse 10. Sabi nila, napaka-uncharitable nyo naman. Bakit si Jesus Christ? Ginagaya lang naman natin ating Panginoon, di ba? Kumakampi tayo sa Panginoon, hindi dun sa mga mali. At saka, ano ba ibig sabihin ng charity, love? Di ba? Ito nga ang dahilan, kaya nga natin sila nire-rebuke, nire-reprove, because of love. Kasama yun eh. Open rebuke is better than secret love. Kung hindi ba tayo nagmamalasakit, nagmamahal sa kanila, pagtsatsagaan pa ba natin silang turuan? Itama, ituwid. Kaya nga tayo nagkakandak ng mga Bible conferences sa iba't ibang lugar para nga, at tapos nag-iimbita ng mga pastor. Para may tama sila. And we are doing that out of love. Concern tayo sa kanila. Gusto na sila may tama. Kasi alam natin, damnable heresy. Damnable yung mga pinaniniwala nila. We know that. Isa na ako dyan sa nadaya eh. Akala ko save ako, hindi pala. 7 taon na ako nagpapastor, hindi pa pala ako save. Damnable heresy pala yung aking pinaniniwalaan. Kita niyan? At ilang pang mga pastor na katulad ko na ganyan. Titus chapter 3 verse 10. A man that is an heretic. Ano yung heretic? Yung naniniwala sa heresy. Sa false doctrine, damnable heresy. After the first and second admonition, kita mo, tinatama pa eh. Nire-reprove pa eh. First and second, talaga matigas. Ayaw mag-repent. Ano sabi? Reject! Yan ang teaching ng Bible. Ayaw nila eh. Hindi tayo makikipag-fellowship dyan. Baka tayo pa i-reject ng Panginoon. Pag hindi natin sila ni-reject. Kita nyo, Panginoon, di ba? Binantaan niya itong mga simbahan ito. May nakita siya mga kamalian eh. Hindi sila sasantuhin ng Panginoon. Ganyan kaseryoso po ang Panginoon Jesus. Big deal sa kanya ang tamang doctrine. Now, finally, the consideration of Christ. Let's go back to Revelation chapter 2, verse 24. Revelation chapter 2, verse 24. Verse 24. But unto you, I say, and unto the rest in Thyatira, as many as have not this doctrine, buti na lang, merong hindi humahawak sa doctrine na yan. Balaamism, Nicolaitanism, Jezebelism, and who have not known the depths of Satan. Ako, kay Satan pala yan. As they speak, I will put upon you no other burden. Alam niyo, ang Panginoong Sus, nagpapakita rin naman ng compassion sa mga iilan o remnant na mga miyembro na nagpapakasakdal dito sa compromising church na ito. May mga Sovereign Grace Landmark Baptist dyan sa Visayas. At palagay ko, dyan din sa Mindanao ang nakikipag-compromise eh. O nakikipag-fellowship sa mga Armenian heretics. Pero, ang tawag nila sa mga sarili nila, Sovereign Grace Landmark Baptist.
naniniwala sa doctrines of grace tulad natin. But they fellowship with the heretics, Armenian heretics. Nakakalungkot. So dito tayo mga kapatid, gayahin natin tong mga sa verse 24, as many as have not this doctrine. Yan. Yan ang ating responsibility, to keep the doctrines of Jesus Christ pure. And you have not known the depths of Satan as they speak. I will put upon you no other burden. Kasi nagdurusa po ang mga godly members sa Thyatira dahil nabigo po silang linisin ang simbahan mula sa mga ungodly na mga miyembro nito. So meron pa rin consideration. Meron pa ang pagkakataon. May pag-asa pa ang isang church. Sumunod lang talaga yung church. Dapat sumunod lang sa Panginoon. Now lastly, the counsel of Christ in verse 24 o 25. But that which ye have already hold fast till I come. Only hold fast what you have until I come. Ayan ang message mga kapatid. Hold fast what you have until I come. Ano yung hold fast? Meaning, keep the faith. Keep the faith, the right teaching, the right doctrine until I return. What faith? One Lord, one faith. The faith which was once delivered unto the saints. Jude 1:3. Keep yon. Seek no other faith, seek no other doctrines. Kung ano yung na-deliver ng mga forefathers sa atin, i-keep natin ho yun. And take note, by the way, Arminianism is not the faith of our Baptist forefathers. Tanda natin yan. Dapat yan nire-reject. Lason yan eh. Lason yan. Delikado yan sa simbahan. Keep the faith. Hanggang kailan? Until I come. Sabi ni Jesus Christ. Ang faith, ang truth, nakakalungkot. Ngayon, hindi na kinikip, inaabandon na. Kaya nga si Brother Tom Ross, meron siyang libro, ang title Abandoned Truth. At sana nga, yung mismong sumulat, si Brother Tom Ross, hindi niya rin i-abandon yung truth. Ngayon papunta na rin ng mga simbahan sa apostasy, yung turning away from the truth. Apostasy po tawag ko doon, mga kapatid. Keep the faith. Na yung iba namang mga fake Baptist, lalo na mga Sovereign Grace Baptist Church dyan sa Visayas at Mindanao, hinahaluan na. Kinikip nga yung faith pero hinahaluan ng Arminianism. Ang proper attitude ng alinmang iglesia ay panghawakang matibay ang pananampalataya in view sa imminent return ni Jesus Christ. Hindi po dito sinabi ni Jesus Christ sa church na ito na hold fast hanggang sa dumating ang Antichrist. No, we are not anticipating the return of the Antichrist. Ang ating ine-expect, ang ating nasa yung pagbabalik ni Christ, yung true Christ, Jesus Christ. Malapit na siya dumating, anytime. Sabi ko sa inyo mga kapatid, any moment, pwede nang mangyari ang rapture. Any moment. Yan ang ating inabangan. And now the comfort. Inaliw naman sila ng Panginoon sa 26. Sabi ng Panginoon, and he that overcometh and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations. Kaya ang church talaga, persevering church. Lagi yan sinasabi, he that overcometh, he that overcometh. Sa lahat ng 7 churches, he that overcomes, he that perseveres. Yan. Ang mag-overcome, bibigyan po ng karapatan na mag-rule kasama ni Jesus Christ over the nations. Yan sabi niya, will give power over the nations. 27, and he shall rule them. Sino yung he? Yung overcomer. May reward. Ito'y reward, mga kapatid.
pag nag-overcome tayo, nag-persevere tayo, hindi natin hinayaan na makorrupt tayo ng mga false doctrines and practices, na natili tayong tapat sa pananampalataya, tapat sa ating Panginoong Hesus, gagantimpalaan tayo. Yan. Magro-rule. Ayan o, He shall rule them with a rod of iron. As the vessels of a potter shall they be broken to shivers, even as I receive of my Father. Yan. Ito po yung sinabi doon sa Luke 22:29, yung mga naging tapat. Basahin natin Luke 22:29. Luke 22:29. Sabi po dito, Luke 22:29. Konti na lang. And I point unto you a kingdom as my Father hath appointed unto me. So papunta pala sa kingdom to. Ito palang reward na ito, mararanasan to doon sa millennial kingdom ni Jesus Christ. Yun yung panahon na magro-rule si Jesus Christ dito for 1,000 years. So lahat ng faithful, kasamang magro-rule ni Jesus Christ. Ito rin yung sinabi doon sa mga faithful servants na tumanggap ng talents. Sa Matthew 25, tingnan po natin. Matthew 25. Ayan. Verse 20. And so he that hath received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, you have given me 5 talents. Behold, I have gained. Tumubo po yung mga talents na binigay niyo sa akin. Talents yan, ano yan? Monetary, ano yan? Thing. 5 talents, more. Verse 21, his Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant, thou hast been faithful over a few things. Look at this. What's the reward? I will make you ruler over many things. Yun po yun, binasa natin sa Revelation chapter 2. Enter thou into the joy of thy Lord. So ano po ito? Brideship. Ito yung faithfulness. Pag naging faithful tayo as a church, mga kapatid, bibigyan tayo ng Panginoon ng position. Magro-rule tayo. Ngayon, wala tayong puwang dito sa mundong ito eh. Yung mga nangangarap maging mayor, gobernador, wag na. Nangangarap maging barangay captain, councilor, wag na. Ito na lang, targetin mo ito. Yan. Magpakatapat ka sa Panginoon. Pamamahalanin ka niya. Kasama kang magro-rule ni Jesus Christ. Kaya maging faithful tayo, mga kapatid. Balik tayo, Revelation 2. Right. Verse 20, saan ba tayo? 28. Morning star. 28. And I will give him another reward, the morning star. Ang morning star dito si Jesus Christ. Revelation 22:16. So, the Savior will give the believer a personal interest in himself. Itong tala sa umaga ay nagbabalita po ito ng pangako ng buong araw. Pagdating ni Kristo, gagawin niyang araw ang kadiliman. Pagdating ng ating Panginoon Jesus, gagawin niyang araw ang ating kadiliman. Wala nang dilim pagdating niya. Kailan ba nakikita yung tala sa umaga? Bago sumikat ang araw. Tama? Paligay ko yun na pagkakamalang maliwanag na bituin eh. Ano yun eh? Planeta yun eh. Liwaliwanag. Tama ba ako? Kung di ako nagkakamali, Venus yun eh. Pero nung panahon, napagkakamalan niya yan, tala. Anyway, sabi ng Bible, tala sa umaga. Dumarating po yan bago ang pagsikat ng araw. Bago magbukang liwayway. So ganun din po, si Kristo po ay darating bilang tala sa umaga. Kapag siya po ay bumalik, pagkatapos ng 7 taong pagdurusa dito sa lupa, siya ay darating po bilang ang araw ng katuwiran sa Israel.
the Son of Righteousness, S-U-N, sa Israel, sa simula ng masayang araw ng milenyo. Yung milenyo, yun po yung 1,000 years na magre-reign si Jesus Christ. Literal na magre-reign. Siya ang ating magiging king. He will rule this earth. Kaya diyan na tayo makakaranas talaga mga kapatid ng justice, righteousness, holiness. Ngayon wala, puro unrighteousness, puro ungodliness. Ang nararanasan natin ngayon eh. Wala tayong magagawa dyan. Hintayin na lang natin itong panahon ito. Kaya magpakatapat tayo. So lastly, verse 29, He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Nakikinig tayo. Huwag natin babaliwala ng mensahe ng Banal Spirit. Active po Holy Spirit. May mga messages siya sa mga true churches ng Panginoon. Yung mga hindi makikinig, lagot. Lagot eh. May tanong ako. Sabi ho kasi dito, sabi ng Panginoon sa Thyatira, Thou allowest that woman Jezebel, who calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication and to eat things sacrificed unto idols. Nag-call sa aking attention yung salitang seduce. Inakit. May tanong ako, maganda kaya si Jezebel? Kaakit-akit ba siya? Pwede. Sexy ba siya? Pwede. May naakit eh. Nag-commit sa kanya ng adultery, gross immorality, fornication. Whether ito ay physical or spiritual, it's both. Spiritual adultery or physical adultery, pareho po message yan, mga kapatid. Ang ibig ko lang sabihin, mga kapatid, ang false doctrines, kakit-akit yan. Pati ang mga false teachers, false preachers, yan po yung mga ministro ni Satanas. Sabi nga ni Arthur W. Pink, ang mga false pastors, false preachers, they are not saloon keepers, they are not men traffickers, but they are ordained ministers. Yan ang mga ministro ni Satanas. Ngayon, may mga women preachers na nang-aakit din. Nagtuturo ng mga maling aral. Nagpapaliwanag ng salita ng Diyos na hindi naman sila binigyan ng authority na gawin yan. Mag-share ng gospel, yan. Share si Jesus Christ, okay yan. Pero yung gagawin niya yung trabaho ng isang mangangaral, ng isang pastor, ordained minister, bawal yun. Sa lalaki po binigay yun ng Panginoon. At yan, naituro ko na sa inyo mga kapatid. Kaya mag-iingat tayo. Seductive. Yung aral na pinagaganda, para lang mapakinggan, para lang tanggapin ng mga tao, yan ho yun. Yung gospel, pinaganda eh. Alam niyo kung ituturo ang gospel ay tinuro sa Bible, walang maniniwala. Ngayon, maraming niniwala sa gospel eh. Ang bilis tanggapin eh. Kasi pinaganda ng mga bulaang pastor at mga mangangaral na magke-cater sa kagustuhan nitong mga taong makasanlibutan at makalaman. Kasi ayaw nilang maka-offend. God is love. Ayaw ituro na God is wrath din. God is holy. See? Christ died for everyone. Wala namang ganun sinasabi ang Bible. Namatay lang po si Kristo sa mga sasampalataya sa Kanya. Hindi po doon sa mga hindi sasampalataya sa Kanya. Pinagaganda eh. Para makapag-cater sa lahat. Ganyan ang mga bulaang mga aral at ganyan ang mga bulaang aral. Seductive. See? Mga inspirational message, mga inspirational talk ang gusto sa halip na yung truth. The Word of God. You see? Yan ang Jezebelism.
Noong 1610, nang umiral po ang katuruan ni James Arminius na Arminianism, mga late 15th century, early 16th century. Alam niyo bang hinatulan ng Arminianism doon po sa Synod of Dort sa Holland bilang heresy? At ang mga naniniwala dyan sa heresy ay tinawag nilang heretics. Kung heresy yan noon, heresy pa rin yan hanggang ngayon. Hindi magbabago yan. At tayo po, mga kapatid, bilang Iglesia ng Panginoon, tatawagin pa rin natin yang heresy. At lahat ng mga naniniwala dyan sa Arminianism na heresy, Arminians, heretics. Hindi ho magbabagong posisyon ho natin dyan. Hindi natin babaguhin yan. Noon ho, tinawag na yang heresy. Ang mga Arminians, heretics. Hindi ho magbabagong ating panawagan o posisyon ho dyan, mga kapatid. Ang doktrinang ito ay kinapupuutan po ng Panginoon, dapat din po nating kapuutan. Salangsangin ho natin yan, mali yan. Yan. Na bilang church, lagi po tayong makikinig sa mga mensahe o sinasabi ng banal na Espiritu sa atin. At gagawin po natin. Hindi lang ho makikinig. Ang problema ay nakikinig, hindi naman ginagawa. Mali pa rin. May doktrina, walang practice. Ipa-practice. Ipamumuhay. Sisikapin, mga kapatid. Yes, nagkakamali pa rin tayo. Pero mahalaga, andyan na yung truth. Alam na natin, hindi tayo mangangapa. Di ba? Babalik lang tayo doon. Kaya nga magre-repent eh. Hindi naman natin sinasabing perfect tayo eh. Na tayo ganap na bilang church. Hindi ho. Ang importante, nandyan yung katotohanan. Alam natin katotohanan, may guide tayo. At dahil sa may guide tayo, alam natin kung mali na tayo eh. Kaya kung mali na tayo, mag-repent. Balik lang tayo doon. Ang problema sa ibang mga churches, wala silang truth. Kaya hindi nila alam kung tama ba ginagawa nila o mali. Suntok sa buwan. Kala nila yung ginagawa nila tama. Yung pala mali. Eh mapalado tayo, mga kapatid. Tayo ay binigyan ng Diyos ng katotohanan, ng kaliwanagan. Nasa tama. Ang iglesia ng Panginoon, iglesia ng Diyos na buhay, halig at suhay ng katotohanan. Amen. Salamat tayo, mga kapatid. Natuturuan tayo ng tama ng Panginoon. Tinatama niya tayo. Yan ang magpapabanal sa ating buhay, yung katotohanan. Gaya nga na ipinanalangin ng Panginoon, sanctify them through thy word is truth. So lagi, tayo po mag-iingat bilang iglesia. Bilang pagtatapos, lagi po nating tatandaan, mga kapatid, lagi pong nakabantay ang Panginoon sa mga tunay niyang iglesia. Lumalakad siya sa gitna nila eh. Nagmamasid, nagbabantay, nagsusuri. Kaya panatilin po nating malinis ang ating mga sarili sa aral at sa pamumuhay. Natulad sa isang malinis na birhen, chaste virgin, na balang araw ay haharap kay Kristo. At hindi po isang babaeng patotot na karumal-dumal. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang mensahe sa ating mga puso. Amen. Tayo po'y lumuhod. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa napakahalagang mensahe na ipinahayag niyo po sa amin. Naway ito'y inyong palaguin sa aming buhay, sa aming mga puso. Iingatan po namin, sisikapin namin ipamuhay, sisikapin naming lalakaran, sisikapin naming gagawin sa biyaya at awa po ninyo. Patuloy niyo po, panalangin namin na panatili ng iglesia sa purity ng doctrines at morals. Ngayon, itinuro niyo, ipinalam niyo sa amin ang kahalagahan ng aral, ng doktrina, dalisay na pamumuhay. Naway makasunod kami as a church.
Kahabagan nyo kami, Panginoon. At patuloy nyo kami gamitin na ma-broadcast ang katotohanan, ang tamang aral. Bigyan nyo po kami ng lakas ng loob, ng tapang, boldness, Panginoon, to speak. At kasigasigan. Tulungan ang mga kakilala namin, mga kaibigan na nasa mali, na mapaliwanagan sila, Panginoon. Pagpalain niyo po ang Bible Conference sa darating na Huwebes. Lahat po ng mga naimbitahan, kalugdan niyo po na makarating. Nang sa ganun, mapakinggan nila ang mga katotohanan, ang mga aral ng Panginoong Sus. Mahabag kayo sa kanila na sila'y mabuksan, Panginoong Diyos. Pati po yung mga ibang tinuturuan po namin, O Diyos, sa mga Bible study po namin, sa mga binabahaginan po namin ng iyong mga aral, kaawaan niyo sila na maliwanagan. Sarili naming sambahayan, Panginoon, pinapanalangin namin. Mga anak namin, iligtas niyo rin sila mula sa kanilang mga kasalanan. Mga magulang, mga asawa, mga kapatid, upang huwag silang mapahamak. Maawa kayo sa mga kaluluwa nila, Panginoong Diyos. Panalangin po namin ang mga pastor na magtuturo sa Huwebes. Gabayan niyo po, bigyan niyo po ang katalinuhan, kaalaman, na may pahayag ang mga salita ng tama, na ayon sa katotohanan at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At ang mga makikinig, mabuksan, Panginoon Diyos. Pinagpe-pray po namin si Brother Dan Pantohan na siyang mamumuno po doon. Kahabagan niyo siya, Panginoon, patuloy siyang turuan, lumalim pa sa iyong mga aral. Pinagpe-pray namin ang kanyang asawa at mga anak na sila rin po, Diyos, ay makonvert. At ingatan niyo po lahat ng mga delegates sa pupunta ron. Ihadyan niyo po sa anumang disgrasya at kapamakan, sa anumang aksidente, at makarating ng maluwalhati at makabalik din sa ganun ding kalalagayan. Patnubayan niyo po kami, mga pamilya namin, Panginoon. Patuloy niyo kaming pagpalain. Pagka kami nakakalimot, paalalahanin niyo po kami. Pag kami ay may nagagawang mga mali, pakilala niyo ang aming mga mali. At itama niyo po kami, Panginoong Diyos. Lagi niyo kaming babagabagin sa amin pong mga kamalian, sa amin pong mga kasalanan, at kami magsisisi. At hindi ho magiging mahirap para sa amin ang mag-repent. Tulungan nawa kami ng iyong Banal na Espiritu, Panginoong Diyos. Kamuhian namin ang kinamumuhian po ninyo. At mamahalin namin ang minamahal po ninyo. Patuloy nyo kaming tutulungan sa amin po mga pangailangan, sa mga kapatid po namin may mga karamdaman. Patuloy namin pinapanalangin sila, kagalingan, Panginoong Diyos. Maawa kayo at pagkalob nyo po ang kanilang mga pangangailangang medikal, pisikal at pinansyal. Sa mga kamay nyo po aming nabilin ang aming po mga sarili at buhay. Mangyari po mabuti yung kalooban sa amin. Lagi po kayong maawa sa amin, Panginoon Diyos. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Huwitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang umaga sa ating lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Hanggang sa susunod po nating pagkikita at pagtitipon.